Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 17, verse 7 hanggang 10. Lucas 17, verse 7 hanggang verse 10 po. Ipalagay natin kayo'y mga aliping nag-aararo o nagpapastol, kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at na makakain ka na? Hindi, sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ibaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo. Sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Maaari na po tayong magsiupo. At tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa ating pag-aaral sa magitan po ng panalangin. Aming Ama, aming manlilikha, sa pangalan po ng iyong butong anak na si Jesucristo, at sa gabay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami po ay naniniklod sa inyo. Kami po is nagsusumamo, kami samahan niyo, na tunay, kung hindi mo kami kahabagan, kung hindi mo kami, Lord, lilingunin at bigyan ng panahon at oras, kami po ay isang maruming basahan. Kami ay walang kabuluhan lamang. Ngunit patuloy kami nagliniklod sa inyo, na kami po inyong kahabagan at kami inyong samahan sa aming pag-aaral ng iyong salita upang lubos ka naming maunawaan, makilala sa magitan ng iyong salita at ikaw ay aming masamba sa tamang kaparaanan. Maraming salamat po sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Last Sunday po ay natapos na po yung ating chapter 6 ng London Baptist Confession of Faith, na kung saan ay sinarado ni Deacon Ed sa kanyang pagtuturo kung nakaraang linggo. And now, proceed po tayo sa chapter 7. Itong topic na ito ay very controversial. Ika nga ay talagang madugo. Ito po ay patungkol po sa God's Covenant. Babasahin ko lang po yung chapter 7, paragraph 1. The distance between God and the creature is so great that although reasonable, creatures do obedience to Him as their Creator, and yet they could never have attained the reward of life but by some voluntary condescension on God's part, which He had been pleased to express by way of covenant. Basahin naman natin po sa Tagalog. Ang agwat sa pagitan ng Diyos at ng nilikha ay napakalaki, na bagamat ang mga nilikhang may isip ay may tungkuling sumunod sa Kanya bilang kanilang manlilikha. Gayunpaman, ay hindi pa rin sila makakaabot sa gantimpalang buhay kailanman, maliban sa magitan ng kusang loob na pagpapakababa ng Diyos na ikalugod niyang ipahayag sa magitan ng tipan. Year 1986 po, ako ay trabahador sa isang kumpanya sa Manila Plastic Product. Maaring iba, hindi pa pinanganak, 1986. Nais ko lang pong ikwento sa inyo na panahon na yung kami po ay nag-welga. We are on strike dahil po sa mga issue ng unfair labor practice, below minimum wages, no overtime payment, no regularization status, no vacation, and sick leave payment. So dahil po doon, kami mga manggagawa ay nagkasundo na bumuo ng isang union. At ako po ay isa sa mga leader ng union na pinaglaban po namin yung aming karapatan. So yung aming final na sandata ay lumabas kami ng kumpanya. Nagwelga po kami, sinarado namin yung gate ng factory. Bagamat may batas na pre-ingress pa tawag,
o yung pwedeng pumasok at lumabas yung produkto ng kumpanya. Kaso, kung papayagan namin yon, baka wala na hong makina sa loob. O ano pa babantayan namin doon? Kaya sinasabi nila, illegal strike po yun. Tama naman po kasi. Kaya lang, wisdom din na hindi natin payagan kasi wala na tayong babantayan dahil mautak yung mga management. Sa madaling salita po, umabot ng higit 2 taon yung aming welga. At sa nakakalungkot ay may 2 namatay. Dahil po sa yung management po ay hinaharas po kami. Gusto nilang buwagin yung picket line. Pero dahil may mga taong labas na nakahalo sa amin, sila yung nakipaglaban at tumantong sa kamatayan. So nakakalungkot, bagamat gusto lang naman namin silang makausap, gusto lang namin ipaharating yung aming kahiraingan at magkaroon ng CBA, yung Collective Bargaining Agreement. Sawa naman ng Diyos, kasi sa panahon na yun, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, pero naniniwala akong may Diyos na nagtagumpay po kami. Sa madaling salita, nabuo yung CBA o Collective Bargaining Agreement. Hindi katulad ng Diyos natin ay siya yung kusang loob na nagpakababa siya bilang Diyos. Tayo inabot niya na bagamat hindi naman niya kailangan gawin yun, siya po ay nakipagtipan sa atin para tayo po ay pagpalain at turuan sa magitan ng kanyang tipan. So, ang mensahe po na nais ko pong iparating sa bawat isa, dahil sa kababaang loob ng Diyos, kusa niyang ipinahayag ang kanyang pag-ibig, ang kanyang dakilang pagliligtas sa kanyang mga tao sa magitan ng tipan. Tipan, in English word, ay covenant. So, kung familiar kayo sa covenant theology, nung araw kasi, nung ako po ay hindi pa nasa Reformed Church, pag binabanggit kasi yung theology, covenant theology, o naman yung mga terminology, parang lumalagpas lang po sa aking ulo. At wala akong desire, hindi ko binibigyan ng halaga na yung covenant theology pala ay napahalaga. Na isa pong pinaka-importanting doktrina para magkaroon tayo ng ability to understand the Bible. Sabi nga ng isang theologian, so if we have a good theology, a biblical covenant theology, then we will be able to understand the Bible in ways that we could never understand it. Without it, covenant theology basically refers to how we understand the Bible, to unfold how to understand how Genesis 1 connected with everything that follows all the way to the end of the book of Revelation. For us, our understanding is that we understand it through this idea of covenant. So, maging ang Wikipedia ay nagsabi ng patungkol sa covenant theology. Sabi niya, covenant theology, also known as covenantalism, federal theology, or federalism. Covenant theology is a biblical theology, a conceptual overview, and interpretive framework for understanding the overall structure of the Bible. So, huwag nating sabihin na hindi naman natin kailangan yan dahil hindi naman yan tawag doon na makapagliligtas. Ngunit, sabi nga kanina, ang covenant theology ay napakahalaga para maunawa natin ang sinasabi ng buong Biblia. So, what is covenant? Sabi po ni Pastor Joseph Mangahas sa kanyang topic doon sa nakaraang conference, Biblical covenant, sovereign act of God, whereby He established a binding relationship with man, freely obliging Himself to bless them, while also defining obligation to Him according to the stipulation that God Himself has laid down.
So, sinasabi rito na ang biblical covenant na ang Diyos na soberano ang siyang nag-initiate, nagkaroon ng binding relationships sa mga tao. Inubligan niya yung kanyang sarili para sila ay pagpalain sa magitan ng isang tipan. Kaya nga, di ba, meron doon na, I will bless you if you obey my commandments. So, yun ang ibig sabihin ng biblical covenant. At ang nilalaman ng isang covenant, ito nga ay may promises, may law, may sanction, may solemnization, at representative head. Mamaya po malalaman natin ang kahalagaan ng mga bagay pong ito. So, bakit nga ba nakipagtipan ng Diyos? Ano ang kahalagahan? The need for God's covenant. Bakit kailangan natin ng pagkikipagtipan sa Diyos? So, merong isang dahilan kung bakit kailangan natin ang Diyos mismo ang bumaba at makipagtipan sa atin. Because of the creator-creature distinction. Yung pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Sabi po ng Westminster Confession at ng London Confession ay parehong ibinatay ang pangailangan ng tipan sa katotohanan ng pagkakaiba ng manilikha at nilikha. Sa gayon, ang pangailangan para sa isang tipan ay lumalampas sa kasalanan at katubusan. So, yun ang pinaka-main reason bakit kailangan ng tao ng kusang pagkipagtipan ng Diyos sa atin. Dahil sa ganong kalalagayan ay may dalawang bagay po na hindi kayang gawin ng tao dahil sa distinction ng creature at creator creature. Una, merong malaking agwat. Ang sabi sa ating confession, the distance between God and the Creator is so great. So, napakalaki ng agwat. Pangalawa, unattainable reward of life. So, ito yung nakita ko po na bakit kailangan natin na ang Diyos mismo ang makipagtipan sa atin. Hindi sinasabi ng confession yung the great distance between God and man. Hindi po to literal na distansya o space, kundi ito ay sa ontological differences dahil nga ang Diyos ay Diyos at tayo ay taong makasalanan. At diniwanag ito ng chapter 2, verse 2, na kung saan ay sinite doon yung attributes ng ating Diyos. At nais ko pong ipaalala sa inyo yung chapter 2 ng London Baptist Confession of Faith, verse 2, o paragraph 2, section 1 to 4. Sabi roon, ang Diyos ang nagtataglay ng lahat ng buhay, kalwalatian, kabutihan, at kaligayahan sa Kanya at ng Kanyang sarili mismo, ay bukod tayong sapat sa lahat sa Kanya. At para sa Kanyang sarili, hindi Niya kailangan ang anumang nilikhang Kanyang ginawa, o hindi rin Siya kumukuha ng anumang kalwalatian sa kanila. Bagkus ay niyahayag niya ang kanyang sariling kalwalatian sa kanila, sa magitan nila at tungo sa kanila. So, dahil dito sa katangian ng Diyos na hindi niya kailangan ng nilalang anumang nilikha niya na ginawa niya para bigyan siya ng kalwalatian. So, dahil doon, papaano ang tao ngayon
na siya ay pagpalain ng Diyos kung mismo ang Diyos ay walang kailangan sa Kanya? So, ito ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. And unfortunately, lalo pa itong pinalala na kung saan nagkasala ang tao, the fall of men. Dahil doon, naging desperado yung ating kalalagayan. Naging pathetic po tayo. Na even before the fall man, ay meron ng distansyang napakalaki. At mas lalong pinalala pa ito nung si Adan ay nagkasala. Kung saan ibinigay ng Diyos yung kanyang utos at yung kanyang pangako at yung kanyang parusa. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Anong sabi doon? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So meron ditong nagkaroon ng covenant ang Diyos sa tao sa magitan ni Adan. Di ba kanina nabanggit ko po yung nilalaman ng isang covenant? Di ba sabi doon, may promises. Di ba sabi doon, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa labanan. Tinatawag ng iba, ito ay blessed life. Ngunit kailangan mong tuparin yung positive law. Ano yung positive law? Nang sabi diyan na huwag mong kakanin ang bungang iyon. At merong sanction. Ano yung sanction? O ano yung parusa? Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. At sino naman po yung representative head? Walang iba kundi si Adan. Si Adan po ang federal head na kumakatawan sa tao. At siya po ay, at ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya. Kaya ang tawag dito ay covenant of works. Na ibang reform ay ayaw nilang tanggapin. Ito ay covenant of grace. Kasi kung covenant of grace to, bakit merong sanction? Bakit breakable yung kanyang covenant? Kaya yung ating understanding o paniniwala, hindi ito covenant of grace, kundi covenant of works. At dahil po doon, ay lalong lumala yung pagitan ng Diyos at ng tao. Dahil sa pagkakasala ni Adan. Ngunit kung babasahin natin yung paragraph 2, doon papasok po yung covenant of grace na kung saan naman ay itatakil po ni Brother James next week. Hindi ko na po pakikialaman yun. So, ang point natin dito, kung hindi pa kusang nagpakababa ang Diyos at tayo inabot niya sa magitan ng pakikipagtipan sa atin, no one will save. Sabi nga ng Romans chapter 3, verse 10 to 12. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. So yan ang isa sa dahilan o yung creator-creature distinction dahil mayroong malaking agwat. Pangalawa, bakit kailangan natin ng kusang pakipagtipan ng Diyos sa atin? Unattainable reward of life. Sabi po rito sa ating confession,
Ang agwat sa pagitan ng Diyos at ng nilikha ay napakalaki. Na bagamat ang mga nilikhang may isip ay may tungkuling sumunod sa Kanya bilang kanilang manlilikha. Gayunpaman ay hindi pa rin sila makakaabot sa gantimpalang buhay kailanman, maliban sa magitan ng kusang loob ng papakababa ng Diyos na ikinalulugod niyang ipahayag sa magitan ng tipan. So, bilang tayong mga creature, nilalang ng Diyos, we have a duty, we have an obligation to serve God faithfully. And nothing expect na tayo ay pagpalain niya. So, walang obligasyon ang Diyos sa atin para tayo ay Kanyang pagpalain. Kahit sabihin natin na naging faithful naman ako, ginawa ko naman yung aking tungkulin, hindi ako lumiliban sa gawain ng Panginoon, nanalangin ako araw at gabi. So, hindi natin pwedeng idahilan sa Diyos yun para tayo ay Kanyang pagpalain. Naalala ko po nung ako'y may trabaho pa, reminder lang po, nagbayad na ba tayo ng tax? Di ba? Mayroong income tax return. Di po ba? Taon-taon meron tayong pinipilapan na nalaman natin yung ating mga taxable income. So naalala ko po noon na umi-income ako ng 150,000 a year. Tapos yung aking buwis, tax. So, nagiging faithful tayo. So, ibig sabihin ba nung kapag faithful taxpayer tayo, may reward ba tayong matanggap mula sa BIR? Di ba? Hindi naman. And worse, in contrast, pag hindi tayo nagbayad, kulong tayo. So, ganun din po sa harapan ng Diyos. Kahit na tayo ay maging mabuti, tapat, walang obligasyon ng Diyos sa atin para tayo ay Kanyang pagpalain. Ito'y mas lalong binigyan ng diin ng ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagsabi nito sa Luke chapter 17, yung ating scripture text na binasa ko kanina, di ba sabi doon sa Luke 17 verse 7 hanggang 10. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ng alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang sa aming tungkulin. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi nito. Si Samuel Waldron po ay meron siyang pinaliwanag regarding po sa talatang ito, sa Tagalog po. Nagtatagalog po si Sam Waldron. Hindi po. Ito po ay sinalin po ni Pastor Romy Andaya. Sabi ni Samuel Waldron, ang Lucas 17 verse 7 to 10 ay nagtuturo na ang Diyos ay hindi nagkakautang sa atin. Hindi sinasabi ni Jesus na tayo ay walang kabuluhang mga lingkod dahil sa pumalya tayo ng gusto. Sinasabi niya tayo ay walang kabuluhang mga lingkod kahit pa nagawa natin ang utos ng Diyos. Kaya ang asta ng mga sumusunod sa Diyos ay hindi dapat pagmamapuri o ang ugali na
para bang ang Diyos ay may utang sa anuman sa kanila. Kung mayroong anumang gantimpala para sa ating pagsunod, ay dapat mayroong isang tipan. So doon pa lang tayo nagkakaroon ng tsansa na pwede nating ipaalala sa Panginoon yung ating kasunduan. Pero hanggat walang tipan, kahit sabihin natin na naging tapat ka sa ginagawa mo, useless po yun. Dahil ang sabi nga, tayo po'y mga aliping walang kabuluhan. Tuloy ko lang, sabi, dapat ay magkaroon ng pagpapakababa sa panig ng Diyos. O dito, mismo ang Diyos ang sinasabihan na magpapakababa. Dito galing sa dakilang katuwanan ito, ang pangailangan para sa tipan ng Diyos. Ang tipan ng Diyos ay isang voluntaryong pagpapakababa para maggawad ng isang mapagbiyayang gantimpala. Outside of covenants, there's going to be no reward for obedience. So ano ang point natin? Because of creator-creature distinction, it is possible for us to have enjoyment in this life and life eternity. But God have made a covenant with us in Christ. Diba sabi ng John 10:10 na naparito ako upang kayo'y bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Si Jim Renihan ay meron ding sinabi patungkol dito sa creator-creature distinction. Sabi niya, he says the necessity of covenant is rooted creator-creature distinction. God's incomprehensibility is the basis, the profound doctrine of God expressed in chapter 2 must come to mind. God is a unique category of being who stoops rich creatures in a creating man. God's intention was that from Adam might be the king of the new world, purposing to bless the man and his descendant with the reward of life as a result of God. God condescends to man by way of covenant. He talking about natural obedience. Natural obedience, as I said, is not meritorious. God does not owe you anything for keeping His commandments. So ano ang sin to mortify natin dito? Para po doon sa mga non-believer, kung ating po naunawaan na napakalaki ng agwat ng Diyos at sa tao. So, kung hindi nagpakumbaba ang Diyos at nakipagtipan sa tao, ay lahat po tayo ay mapapahamak. Kung wala pa ho tayo sa Panginoon o hindi pa tayo nagsisisi at tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, now is the time na tayo po ay magpakumbaba. Aminin natin na tayo makasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at sumampalataya tayo sa Kanya. Para naman po sa mga believers, we are now already in the covenant of God by Christ. Siya yung ating federal head. So we are always reminded that we must act, we must think and speak like a covenantal. Sabi, wag natin kakalimutan, may katipan po tayo. Siguro iba yung nasa isip nyo yung katipan. Pag sinabing katipan, kasintahan. Ano ba ang dapat? Katipanan? O katipan? Ibig sabihin, tayo po ay merong covenant sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Saan man tayo pumunta, katulad ng tinuro kanina ni Deacon Aaron, na dapat tayo ay maging witness. Maging witness po tayo. At wag natin kakalimutan, we are representative ni Christ. Tayo po ay mga little Christ. Wag natin kakalimutan na nang dala-dala po natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo.
At tandaan po natin yung sinabi ng Hebrew chapter 8 verse 6. Ngunit ang paglilingkod na pinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa pinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipan, higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. So kung sinasabi dito na isang tipan na higit na mabuti, dahil sa perpektong ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. So we, bilang mga covenanted members, ay lagi nating iisipin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Baka matindi naman tayo karapat-dapat, pero sabi nga, inaksayan ng panahon o ng oras. Sabi ng iba, di pa pag merong mga tao na matataas sa lipunan at may mababa sa lipunan, at pag siya'y kinausap, sino ka ba? Hindi tayo magka-level. Di ba ganyan ang tao? Hindi tayo magka-level, kaya wag mo kong kausapin. Pero ang Diyos na mismo ang may gawa ng langit at lupa, pero bakit niya nagawang magpakababa, magpakumbaba? Ito ang ating isipin. Kung ang Panginoon Jesucristo, ang Diyos natin, nagpakababa, di ba dapat mas makita sa atin yun na tayo ay nagpapakababa? Huwag nating isipin na we are indispensable sa church na ito dahil gifted po tayo, dahil malaki tayong magbigay ng tithes and offering, at dahil meron po tayong mga talento. Sabi nga ng Panginoon, kung nagawa nyo lang tungkulin nyo, sabihin nyo o sabihin natin sa ating mga sarili, thank you Lord for the opportunity. Pero minsan, ginagawa ho natin ano yun, Lord, di ba, naging mabait naman ako, sana naman ipagpalain mo ako. So, hindi naman natin sinasabi na ang Diyos ay bulag, ang Diyos ay bingi, para paalalahanan natin siya, na ulit-ulitin natin. Anyway, kahit hindi nga tayo magsalita, di ba, isa sa kanyang mga karakter, He knows everything to us. Di po ba? Even ang laman ng ating puso, ng ating isipan, ay nababasa ng ating Panginoon. So ano ang bagay na sa atin, sa Kanya, na pwede tayong makapagtago sa Kanya? Wala po. Kaya ang challenge sa atin dito, kung nabe-break po natin yung ating covenant as a church, as a member sa church nito, kung meron tayong nabe-break na covenant o ano man pong ating binangako sa Diyos, na sa iglesyang ito, na maglilingkod ako habang ako'y may buhay, habang ako'y may lakas. Narinig tayo ng Panginoon habang tayo po ay ini-interview, tayo ay tinatanong. Lahat ng sagot, lahat ng tanong, narinig ng Diyos po yun eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakasala. Kaya ang challenge sa atin, repent. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At lagi nating pasalamatan at purihin ng Diyos. Dahil kung hindi tayo nagiging covenant keeper, ang Diyos natin ay forever covenant keeper. Sabi nga, hindi man tayo maging tapat, ngunit ang ating Panginoon ay mananatiling tapat. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Patuloy mo kaming paalahanan
kung nakakalimutan namin yung aming mga tungkulin, yung aming pakikipagtipan sa inyo, kami po ay inyong patawarin. At tulungan niyo po kami by this time ay makayanan namin anumang pressure ng mundong ito. Anumang mga tukso ay wag naming makalimutan na ikaw ang aming katipan. Ikaw ang aming pinagkasunduan na kami ay susunod sa iyo. At alam namin, hindi namin to kakayanin dahil sa aming sariling lakas, sariling talino, kung hindi sa tulong ng aming Panginoong Hesukristo sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.